Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking update. Grabe, Senator Bato sumabog na. Nag-warning kay Escudero, tanggal sa Senate. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Kongreso nagalit. Abante atras. Paduano sumabog kay former PRRD. Nako. Dahil nga po riyan mga kabayan, ito i-share po natin, no. Itong si Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante Jr. Nagbitiw bilang chairperson ng Quad Committee. Nako, yan mga karibyo natin ha. Alamin po natin mamaya kung bakit po sila nagbitiw at ito pa. Bukod po dyan mga kabayan, ito isi-share din po natin itong si Representative Paduano. Galit na galit sa hindi pagdalon sa Quadcom hearing ni former President Duterte. Talagang umuusok po ang ilong ni Paduano dito kay former President Duterte mga kabayan. Kung baga sa magjowa inindian. Inindian po ni President Duterte itong si Paduano mga kababayan. Kaya ito, galit na galit parang isang babaeng in-Indian, no? Ng kanyang nobyo, itong si Paduano. Naku po, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaction yan. At ito pa, ito, i-share na po natin ito, pero i-share pa rin natin kasi patuloy pong i-share ng ating mga kababayan itong patungkol po kay para at least ma-refresh lang tayo, di ba? Itong patungkol kay Chief Marbel. Okay, ito mga kababayan, simulan na po natin dito kay Dan Fernandez at Benny Abante. Ito, pakinggan po natin ang kanilang rason kung bakit nagbitiw bilang chairperson ng Quad Committee mga kababayan. Ito na po. Sa magpapatuloy ng pagdinig ng Quad Committee sa House of Representatives sa umano'y extrajudicial killing sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inanunsyo ni Representative Dan Fernandez na handa ito at si Representative Bienvenido Abante Jr. na pansamantalang bakantehin ang kanilang chairmanship. Kasunod ito ng inihayag ni dating Mandaluyong City Police Chief Colonel Hector Grijaldo na kinausap siya ng naturang mga mambabatas para kumpirmahin ang umano'y reward system sa war on drugs. Sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong October 22, sinabi ni Grijaldo na kinausap siya ni Fernandez at Abante para kumpirmahin ang sinabi ni retired Colonel Royina Garma na mayroon talagang reward system. Kasamaan niya nito sa isang kwarto noong kinausap siya ng dalawang mambabatas ang abogado ni Garma. Sa pagdinig ngayong Webes, sinabi ni Fernandez na ang kanilang hakbang ni Abante ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon ang isinagawang pagdinig ng Quadcom. So yan mga kababayan, para hindi mabahiran ng ano yun. Teka lang, ulitin natin ha. Ito. Impresyon ang isinagawang Abante ay upang hindi mabahiran ng negatibong impresyon. So para hindi mabahiran ng negatibong impresyon, naku, ano bang impresyon ng taong bayan dito kaya Abante at Fernandez? At ano nga ba? Yan ha? What is the difference kung mag-chairperson sila or hindi? Bistado na po sila ng taong bayan, di ba? Bistado na po kayo, kaya useless na po yung inyong pag-resign, no? Bilang chairperson sa Quad Committee na yan. At saka ito pa mga kababayan, naiisip nyo ba na for example mag-resign po itong dalawang ito, for example lang ha, tapos sino po ang papalit sa kanila? Siyempre tauhan pa rin nila. Wala namang ano kung nandyan sana si Congressman Marcoleta mga kababayan, pwede pa nating masabing pwede mag-resign ng mga ito. At saka pwedeng magbago, di ba? Magbago yung sitwasyon. Pero ganun pa rin stick to the plan pa rin yan, mga kababayan, kahit wala na sila dyan, no? Ganun pa rin, walang magbabago po sa impression. Kung yun lang po yung rason nila para hindi magkaroon ng negative impression ang taong bayan sa kanila,
no, at magtiwala pa di umano sa kanilang institusyon. Well, as a matter of fact, mga kabayan, ang mga Pilipino po ay palaging nanonood dyan, pero I don't know if naniniwala po pa rin sila dito sa Quad Committee na ito. Pero base po sa mga nagko-comment sa ating munting channel, wala na po silang tiwala. Well, anyway, kung ikaw baguhan pa lang dito sa channel natin, ano ang inyong masasabi? Nagtitiwala ka pa rin ba dito sa Quad Committee ito? Matapos ganito ang kanilang ginagawa sa kanilang mga witness or resource person? Parang inuudyukan nila na eto ang sabihin mo. O, di ba? Nawawala na po yung karapatan, no? Karapatan ng witness na magsabi ng totoo. Di ba? Kasi inuunahan na nila eh. O paano po, nasaan na yung napa-take out pa kayo diyan na, di ba? Pa-take out pa kayo. Pasumpa-sumpa pa kayo na magsasabi ng pawang katotohanan, no? Pero binibigyan naman ng script. Katotohanan ba ang pagbibigay ng script? Di ba? Well, anyway, mga kababayan, no? Bistado na po kayo. Huwag na po kayong mag-alala sa negative expression or impression, no? Huwag niyo na pong problemahin yung negative impression na yan kasi noon pa man sa the very beginning of this sa very beginning pa lang ng Quad Committee na ito, hearing, no? Bad impression na talaga. Bad impression na po talaga yung committee ito eh. Itong Quad Committee na ito, di ba? Meron na pong bad impression sa inyo. Kaya, kung ako sa inyo, huwag na kayong magbitiw. Panindigan nyo na yan, no? Panindigan nyo na. Total, wala rin namang magbabago kahit pa magbitiw kayo dyan. Diba? At ito mga kababayan, ito panoorin po natin si Paduano. Nako, Representative Paduano umusok. Umusok ang ilong sa galit kay former President Duterte. Parang isang babaeng nagwawala dahil inindihan ng kanyang nobyo. Ito mga kababayan, panoorin at pakinggan po natin si Representative Paduano. For the record, Mr. Chairman, the invitation that was sent to the former president and was answered by Attorney Delga was before the presence of the former president in the Senate. And he has promised us, this committee, through his letter, that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglulukuhan tayo dito? Well, in fact, I will not discuss and argue with our colleague, Congressman Kit Flores, with regards to the content of this second letter. So yan mga kababayan, reactionan muna natin itong sinasabi. Naglolokohan lang ba tayo dito? Kita nyo na, di ba? Umuusok talaga itong siya, no? Umuusok yung ilong niya, no? Paduano. Gaya ng sabi ko kanina, parang isang babaeng hindi sinipot ng kanyang nobyo. Di ba? Di ba yung mga babae, gano'n eh, pag hindi sinipot, magbawala talaga yan mga kababayan pag nagkina. Well, anyway, bigyan natin ng komento itong naglolokohan lang ba tayo dito. Sa una pa lang talagang naglolokohan na. Doon sabi ko nga kanina, sa simula pa lang ng Quad Committee hearing na ito, naglolokohan na po tayo. Sabihin nyo, bakit? Paano mo nasabi? Nabibisto na mga kababayan eh. Di ba? Nabibisto na po itong kanilang mga chairman. Si Abante at si Fernandez. No? Nabibisto na po na kinakausap muna at nagbibigay ng script, di ba? Parang yung pagtatanong nga nila eh, di ba? Sabagay, hindi yun dito eh, doon yun sa good governance, doon kay Vice President Sara Duterte, kay Chua naman, di ba? Re-relate ko lang kasi parehas naman na camera ito. Di ba yung last vlog ko na ini-spoon na feeding na lang nung yung mga witness, no? Parang sila na yung nagtatanong, sila pa yung sumasagot, no? Kinakausap pa nila before magsalita dyan sa Quad Committee na yan. Oh. Di naglulukuhan nga lang talaga mga kabayan. No, ang hirap pa nito, kasi naglulukuhan na nga, gumagastos pa ang taong bayan para sa paglulukuhan na ito. Hindi ba pwedeng i-stop na ito, mga kababayan, di ba? But
malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, Isipin nyo na lang, Paduano, no, dyan sa Quadcom ninyo. Hindi nyo ba naiisip kung bakit hindi uma-attend sa inyo si former President Duterte? Ha? Where in fact, isang invite lang ng Senado, no, ay umattend na ito agad. Bakit? Kasi patas po ang Senado, no? Although merong pero patas pa rin kung titingnan. Kaysa diyan po sa inyo, lahat ng mga miyembro ninyo wala man lang nagde-defend, no? Wala man lang nagde-defend diyan sa kay former PRRD. Lahat puro pag pumunta diyan si PRRD, wala. Diba? Walang backup kumbaga. Oh, ikaw kung matalino ka, di ba? Ito na lang, ano ko na sa'yo, i-reveal ko na lang sa'yo. Yung naiisip ko. Kung ikaw matalino ka, Paduano, for example, ikaw ang ex-president, wala kang kakampi dyan, ni isa. At alam mong dudurugin ka lang nila. At hindi ka pwedeng mag-explain. Ang ipapasagot lang sa'yo, yes or no. Di ba? Ang presidente, ang forming president natin, hindi pwedeng ganyan na yes or no lang. Sasagot at sasagot yan, di ba? At saka matalino po si former president. Alam niyang wala siyang kakampi diyan Lahat ng nandiyan puro hudas, di ba? Pupunta ka pa ba? Na wala kang kakampi at alam mong dudurugin at ididiin ka lang ng mga ito. At sa katapos-tapusan yan, iko-contempt lang nila si former President Duterte. What do you think, mga kababayan? No? Kaya Paduano, tama ka. Tama ka po, Representative Paduano, no? Na naglolokohan nga lang talaga kayo dyan sa Quad Committee na yan. Naglolokohan lang. Tama ka, palakpakan po natin si Representative Paduano, di ba? You're very correct, 100%. Lokohan yan. No doubts, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon dito sa umuusok? Na si Paduano, mga karibyo natin, i-comment nyo lang sa baba. At ito pa, i-share nga natin ulit ito. Itong patungkol po kaya si PNP Chief Marbel. Ito po, post ni ni Sir Edwin Hamora. Sabi niya, unbelievable scientific explanation. Kalerki why he is in position. Then again, Bangag is addict too. So, paano? He stays all night, ano ang inaano? Yan, mga kabayan, puro to Kasi nga po, itong si former, hindi to former, si PNP Chief Marbel, sabi niya po, hindi ibig sabihin na nagtitake ka ng drugs ay addict ka na. Yung iba, ginagamit lang nila ito para manatiling gising dahil mahaba ang oras ng trabaho nila. Oo nga mga kabayan, ito lang, pambihira talaga makakita tayo ng ganitong PNP chief na kung saan ito ang mga statement, di ba? Parang, ito, nire-reason out niya pa kung bakit kailangan, di ba? Well, anyway mga kabayan, sana lang ito na, nababahala ako dito sa statement na ito. Bakit po? Kasi po yung mga kababayan natin, instead na, ayoko niyan kasi masama yan pala. Matutulog na lang ako kahit mahaba pa ang oras ko na trabaho. Matulog na lang siguro ako, di ba? Para makabawi. Pero dahil nga dito sa sinasabing ito, our kababayans, mga kababayan na nag-overtime, kumbaga, sa trabaho, ay maku-curious, di ba? For example, hindi ka pa nakagamit nito, maku-curious ka, nang papagising pala yan. Subukan nga natin to hanggang sa maging hindi na niya mapigilan yung sarili niya. Everyday niya nagagawin, maging habit niya na, ibig sabihin addict na. Di ba?
this statement is so encourage, parang ini-encourage niya, di ba? Na yung curiosity, no, ng kababayan natin, no? Parang sinusubukan yung curiosity natin na pampagising pala to. Ito pala ang pampagising. Palagi akong inaantok sa trabaho. Matry nga. Kita nyo na? Diyan pa lang. Wala. Problemado na ang ano natin, community. Di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po mga kababayan natin. Ito na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sabi po ni De La Rosa, kapag binigay ni Escudero ang transcript sa ICC, I will try to question him. No? Wag lang po questionin, talagang durugin natin tong si Waiter Escudero kasi hindi lang po waiter, ang papel niya dito po kay Lisa Araneta Marcos. Sip-sip pa masyado sa ICC. Bakit po sip-sip? No? Alam niyo po, wala namang request. May request ba sa'yo, Chis Escudero? Wala namang request ang... Eto mga kababayan, kahit pa po may request, no? Itong ICC. Kasi hindi naman tayo member. Bakit kailangan sila magre-request, di ba? Logically, di ba? Wala tayong responsibilidad sa kanila. Kasi hindi naman tayo membro ng ICC. Now, kung member po tayo, iklaruhin nyo muna. I-clarify ninyo sa kay President Bongbong Marcos Jr. kung membro ba tayo or hindi. Tapos kung membro tayo, di ipasa nyo nung ipasa yan. Hanggang gusto nyo, di ba? Ipasa nyo yung mga transcript na yan. Pero kapag hindi po tayo member, mga kababayan, may nalalabag po ba na batas? Gaya nga po ng sabi ko nung una, mga kababayan, yung Republic Act 10173 or yung Data Privacy Act, di ba? Data Privacy Act. Kasi documents yan ng Pilipinas. Property po yan ng Pilipinas. Ngayon kung ipapadala mo sa isang institution, organization na hindi naman, no, kasali ang Pilipinas or member ang Pilipinas at walang responsibilidad ang Pilipinas sa kanila, baka may nalalabag na batas dyan, mga kababayan. Dapat talagang magpaliwanag itong si Escudero or itong si Trillanes, di ba? Kasi si Trillanes po nagsabi na nandun na-receive na po ng ICC yung mga pinagsasabi, no, or yung transcript ng hearing sa war on illegal drugs diyan sa Senado, yung mga pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte. So yan mga kababayan, mukhang drama na naman po ito. Malaking drama na naman po ito. Ang ICC, dyan sa mga transcript na ginagawa, para tayo pa yung trying hard eh. Gusto niyo po ba ng mga evidence? Parang ganito po nangyayari, no? Alam natin na may kaso. Si Pangulong Duterte, kasama to si Bato. Pati si Sara Duterte, dinamay na nila, kinasuhan na nila sa ICC. Alam po natin na may reklamo sa ICC itong mga to, no? Tapos ito si Chis Escudero na waiter ni Lisa Marcos Araneta ay nagsisip-sip pa ngayon sa ICC. Wala naman pong request sa'yo, no? Kahit po may request, dapat kinu-question ng mga katulad mo. Supposedly, ikaw po ay pangatlo sa pinakamataas na pwesto. Supposedly. Pero sa inaakto mo, ano ka lang, waiter ka lang. No? Ganyan ka lang din namin titignan. Hindi po uubra na wala namang request, ikaw pa nagkukusa. At saka, isaalang-alang mo naman na ikaw ay mamamayan ng Pilipino. No? Pasok ba ICC? O sige, pasok na. Nariyan na ba yung mga troll? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Yung mga keyboard warriors nila, mga kababayan. Grabe. Okay. Alam mo, Kilay, sa totoo lang, ikaw ay Senate President supposedly ng Pilipinas, no? Bakit yung isang entity na hindi tayo miyembro
yung isang organisasyon na hindi kasali ang Pilipinas, bakit kusa kang magbibigay ng mga impormasyon para sa kanila? Ahente ka ba nila? Are you an agent of ICC? Oh, spy ka ba? Yan, napatanong tuloy mga kababayan. Oh, spy ka ba ng ICC? Ito si SP Escudero at itong si Trillanes. No? Mga spy ba kayo? Kasi kung mga spy kayo, gagayahin natin yung ginawa ninyo kaya Alice Guo, di ba? Imbestigahan ito, no? Baka sakaling makalusot kayo sa immigration ngayon pa lang, di ba? Sabihin niyo na sa Department of Justice na magkaroon ng lookout, ano yan? Tinatawag nila lookout bulletin. Yan. Diyan sa immigration para hindi kayo makatakas. Yan ay kung mga spy kayo, di ba? Parang ganun pong lumalabas mga kababayan kasi wala naman tayong responsibility dyan sa ICC na yan tapos ipapadala nyo yung mga confidential documents ng ating bansa, di ba? Masasabi na rin natin tong confidential sapagkat gagamitin po nila ito sa yung transcript, di ba? Gagamitin po nila against sa ating former president. Kayo po ang nag-feed sa kanila. Kung ganun pala, doon na kayo magtrabaho sa ICC para sila na rin po ang magpasweldo sa inyo. Ang hirap nito, dito kayo nagtatrabaho, sila ang pinaglilingkuran ninyo. Di ba? Taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, sa ICC kayo nagtatrabaho. Di ba, mga karibin natin, para mga real talk lang. Yan po ay opinion lang natin, mga kababayan. Kasi parang ganun po ang nangyayari. Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.